Ang pinakamahirap na katotohanan na tanggapin ay, malalim, walang talagang nag-aalala tungkol sa iyo. Ni ang mga malalapit na kaibigan, o mga manggagawa, kahit na ang mga tumatawid sa kanilang paraan. Ang bawat tao ay nasisipsip sa kanilang sariling mga laban, takot at pangarap na ang kanilang pagbagsak, luha at hiyawan ay nawala sa gitna ng ingay ng buhay ng iba. Ang mas maaga mong maunawaan ito, ang mas kaunting pagdurusa na maramdaman mo tulad ng inaasahan mong hindi ka na darating. Likas na hilingin ng isang tao na mapagtanto ang kanilang pagkapagod, palawakin ang iyong kamay, magbigay ng mga salita ng ginhawa, o ituro ang isang paraan. Ngunit ang katotohanan ay naiiba, ang mundo ay hindi gumagana tulad nito. Siya ay walang malasakit hindi sa kasamaan, ngunit dahil ang bawat individual ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga bagyo. Kapag natitisod ka, ang ilan ay tumatawa, ang iba ay lumayo, at may mga tahimik na nagpapasalamat sa iyo na hindi nasa lugar mo. Napakakaunting diskarte upang makatulong, at kahit na ang mga ito ay nawawala kung ang pangangailangan na ulitin. Masakit ang katotohanan na ito, ngunit hindi ito dapat sirain ito. Sa kabaligtaran, dapat itong maging iyong pagpapalaya. Sa sandaling itigil mo ang paghihintay para sa isang tagapagligtas, kapag ipinapalagay nito ang buong responsibilidad para sa iyong sariling buhay, ay kapag ipinanganak ang isang tunay, independenteng at hindi kwalipikadong puwersa. Tulad ng sinabi ng isang sinaunang kawikaan ng Hudyo, huwag asahan na maging mabait sa iyo ang mundo. Ang iyong katigasan ay ang katatagan ng forges. Ang pag-aaral dito ay hindi nagrereklamo tungkol sa kawalang interes ng iba, ngunit itigil ang paggastos ng enerhiya sa mga inaasahan. Kinukuha nito ang mga bato ng kanilang sariling pag-iral at kumikilos na parang mayroon ka lamang. Nakakatakot ba ito? Marahil. Ngunit ito ay tiyak na paraan sa panloob na kalayaan. Habang inaasahan mo, pangarap na may pagkilala o naghahanap ng pag-apruba, ikaw ay nakakulong. Sa araw na tinatanggap mo na walang makakaya sa iyo, nahanap mo ang susi upang palayain. Ang pinakamalaking bitag kung saan nahuhulog ang karamihan sa mga tao ay ang ilusyon na darating ang isang tao upang baguhin ang kanilang buhay. Ang boss ay sa wakas pahalagahan ang kanilang trabaho, maiintindihan ng kaibigan ang kanilang sakit, susuportahan ng pamilya, mapapansin ng mundo ang kanilang pagsisikap. Lumipas ang mga taon at kung ano ang natitira ay pagkabigo lamang. Naghintay ka na rin ito, na ang mga pangyayari ay magiging mas mahusay na nag-iisa, na ang sweldo ay nadagdagan ng isang himala, upang matumbok ang iyong pintuan, isang kamay sa labas ng putik. Sa bawat oras na hindi ito nangyari, lumubog pa ito sa pakiramdam ng kawalang kilos. Isipin ang eksena, ang isang tao ay nalulunod sa isang ilog at sumisigaw para sa tulong. Sa mga gilid, ang ilang paggawa ng pelikula sa kanilang cellphone, ang iba ay nagtaltalan kung sino ang pagkakasala nito, marami lamang ang umikot. Sa tubig, mananatili ka lang. Kung hindi ka magsisimulang lumangoy, walang gagawin para sa iyo. Ito ang talinghaga ng buhay. Karamihan sa nalunod sa utang, mga problema at pag-asa sa opinyon ng iba, palaging naghihintay para sa isang tagapagligtas na hindi dumating. Ito ay kakila, kilabot, ngunit ito rin ang purong katotohanan, tanging maaari mong ihinto ang paglubog at matutong lumutang. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, huwag sisihin ang ilog, matutong lumangoy. Huwag magreklamo tungkol sa bagyo, magtayo ng isang bangka. Ang mundo ay hindi patas na ipamahagi ang pangangalaga ng pantay. May mga batas lamang na naghihiwalay sa malakas mula sa mahina, at ang mga naghahanap ng pakikiramay ay nakakulong. Bakit natin igiit ang pantasya na may malulutas ang lahat para sa atin? Dahil komportable ito. Ang pag-asa ay mas madali kaysa sa pag-arte, ang pangangarap ay hindi gaanong mahirap kaysa sa pagbuo, ang pag-iyak ay nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap kaysa sa pagbabago. Ngunit iyon mismo ang nagpapahina. Kapag napagtanto mo na ang pagdeposito ng pag-asa sa iba ay isang lason, ang enerhiya na dati nang ginugol sa paghihintay ay nagiging gasolina upang lumikha ng iyong sariling mga paraan, ang iyong sariling mga patakaran, ang iyong sariling lakas. Ngayon, ipapakita ko ang 12 mga prinsipyo ng kaligtasan na hindi lamang panatilihin ka, ngunit mas malakas ka. Ang bawat isa sa kanila ay forged sa loob ng maraming siglo, na ginugol sa pagitan ng mga henerasyon, ng mga naunawaan. Upang mabuhay, ang isa ay dapat na nakasalalay sa kanilang sariling mga kamay, hindi sa ibang tao.
Ang unang hakbang ay kilalanin na ang mga inaasahan ay mga tahimik na pumatay. Nagnanakaw sila ng mga taon ng kanilang buhay, alisan ng tubig ang kanilang lakas at iniwan siyang paralisado. Habang hinihintay mo ang tamang sandali, tulong o pagkilala, ang iba ay kumikilos. At habang sumusulong sila, mananatili kang hindi gumagalaw. Huwag na maghintay pa, dahil bukas ay maaaring hindi dumating, at ang oras ay ang tanging barya na ginugol mo araw ng walang bayad. Ang unang panuntunan, mahirap ngunit nagpapalaya, ay ito, walang may obligasyong tulungan ka. Hindi ito kalupitan, ito ay pagpapalaya. Alalahanin ang kwento ng binata na nagreklamo sa rabi, tumutulong ako sa iba, ngunit kapag kailangan ko ito, nag-iisa ako. Sumagot si Sage, kung kumilos ka na naghihintay ng pagbabayad ng parehong mga tao, ito ay isang alipin. Ang tunay na lakas ay gumagawa ng mabuti nang walang inaasahan na kapalit. Ilang beses mo na nasaktan ang iyong sarili dahil hindi pa nakamit ng isang tao ang iyong mga inaasahan? Gaano karaming oras ang nawala ng pagreklamo ng kakulangan ng pagkilala? Ang sakit na ito ay walang silbi, ubusin mo lang ito sa loob. Tanggapin, walang hinihiling na magbigay sa iyo ng mga trabaho, suporta sa pananalapi o pag-unawa. Ang mas maaga na pag-internalize nito, mas kaunting oras ang aaksaya sa mga pagdadalamhati at mas maaari kang mamuhunan sa iyong sariling pag-unlad. Ang kaalamang ito ay tulad ng isang balde ng malamig na tubig, hindi komportable ngunit nagising. Habang naghihintay ka ng tulong, ito ay hostage. Ngunit kapag ipinapalagay ko na, wala akong utang sa sinuman at walang may utang sa akin, malaya mo ang iyong sarili. Ang iyong mga kamay ay malayang magtayo, ang iyong mga paa upang maglakad. Kinumpirma ng pananaliksik at modernong mga nag-iisip ang katotohanan na ito. Ipinakita ni Viktor Frankl na ang kahulugan ng buhay ay wala sa mga panlabas na kalagayan, ngunit sa ating panloob na pag-uugali. Ipinakita ni Daniel Kahneman na ang utak ay naghahanap ng madaling paraan, ngunit tiyak na ang shortcut na ito na gumagawa sa amin ng mga biktima ng mga sitwasyon. Pinatunayan ni Angela Duckworth na ang tagumpay ay hindi nagmula sa talento, ngunit mula sa pagtitiyaga ng pagpapatuloy kahit na ang mundo ay nagpapatuloy ng wala ka. Ngayon magtanong ng isang katanungan ng matapat, saan ka namuhunan ng mas maraming enerhiya hanggang sa araw na ito, sa paghihintay o pag-arte? Ilang taon ka nang nawalan ng paniniwala na may malulutas ang iyong mga problema? Ilang araw ka na pumasa ng walang isang konkretong hakbang? Ang isang malakas na tao ay tumigil sa paghihintay. Nakaupo siya sa gabi, may papel at nagsusulat, gagawin ko bukas. Kaya't responsable ako. Ito ay hindi ko delegado ang sinuman. Ang mga tala na ito ay simple, ngunit gumana sila tulad ng isang mapa na magdadala sa iyo sa labas ng ambon. Subukan ang pamumuhay ng tulad nito sa loob lamang ng isang linggo. Mapapansin mo na ang galit at pagkabigo sa iba ay nagsisimulang mawala. Makikita lamang nito ang sarili at ang sariling mga hakbang. At hindi ito kalungkutan, ito ay otonomiya. Sapagkat ang lakas ay hindi lamang kalamnan o pansamantalang lakas ng loob, ito ay nangingibabaw sa buhay mismo. At ang unang panuntunan, malinaw at walang humpay, tunog tulad ng isang alarm clock, itigil ang paghihintay. Walang sinumang may obligasyong alagaan ka. At hindi ito kalupitan, ito ang pintuan sa iyong tunay na kalayaan. Ang pangalawang panuntunan ay mas mahirap, walang maniniwala sa iyo hanggang sa maniwala ka sa iyong sarili. Hindi sila walang laman na mga salita, ito ay isang batas na nagtatayo o sumisira sa mga patutunguhan. Isipin ang binata ng isang Hudyong shtetl, nangangarap na maging isang siyentipiko, habang ang mga kapitbahay ay paulit-ulit, hindi ka makakaya. Walang pera, walang mga kontak. Mas mahusay na maging kontento ng mas kaunti. Halos sumuko na siya. Halos. Hanggang sa sinabi sa kanya ng iyong ama, anak, kung hindi ka naniniwala na maaari mong babangon ang iyong sarili, bakit dapat ang iba? Ang pananampalataya ay ipinanganak sa loob mo at pagkatapos lamang ay nagsisimula ang mundo na sundin ito. Si Yaong ay naging isang kilalang doktor na ang pangalan ay lumampas sa mga hangganan ng nayon. Tingnan, ang mundo ay sumasalamin sa kung ano ang dala natin sa loob. Kung puno ka ng pag-aalinlangan, naramdaman ng mga tao na ang kawalan ng laman at pagtrato sa iyo bilang isang puwang na mapupuno ng mga ito. Ngunit kung sa loob mo ay may isang solidong core, kahit na ang pinakamalakas ay igagalang sa iyo.
Masakit ang panuntunang ito, sapagkat mas madaling magreklamo, walang sumusuporta sa akin, walang naniniwala sa akin. Ang katotohanan, gayunpaman, ay walang sinumang may utang sa iyo. Naniniwala lamang ang mga tao sa isa na umaasa. Ipinakita ni Carol Dweck na nagsisimula ang paglago kapag tumigil kami sa pagkakita ng talento bilang isang nakapirming at magsimulang mamuhunan sa pagsisikap. Kapag naniniwala ka na maaari kang magbago, maghanap ng mga landas, walang paghingi ng tawad. Sinabi ni Naval Ravikant na ito ay ang tiyak na kaalaman at panloob na lakas ng self-confidence na lumikha ng isang bagay na hindi maaaring ninakaw o mawala. Ilang beses mo na pinabayaan ang iyong mga plano dahil lamang sa isang tao na kunot ng iyong ilong. Ilang beses na huminto sa pag-arte para sa kawalan ng lakas ng loob upang ipahayag, kaya ko. Ngayon isipin ang isa pang eksena, nagising ka sa umaga, tumingin sa salamin, at sa halip na ang karaniwang tinigi hindi ito gagana, pakinggan mula sa iyong sarili, ngayon nagsisimula ako. Ginagawa ko ang unang hakbang. Kahit na walang naniniwala ako. Ito ang desisyon na nagbibigay sa iyo ng enerhiya na sundin. Ang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo, ang pananampalataya ay hindi pasibo na pag-asa, ito ay isang pagpipilian. Ang pagpili na bumangon at kumilos, kahit na laban sa mundo. Kapag gumawa ka ng pagpapasyang ito, nagsisimula itong gumana bilang isang natural na batas. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsisimulang magkahanay sa kanilang panloob na katatagan. Tandaan, habang nag-aalinlangan ka sa iyong sarili, walang salitang insentibo ang mag-advance. Ngunit sa sandaling sabihin mong ti kaya ko, itigil ang ese. Biktima ng EUC. Nagiging isang tao na pinaniniwalaan ng iba. Sa makatuwid, ang pangalawang panuntunan ay, walang maniniwala sa iyo hanggang sa maniwala ka sa iyong sarili. Hindi katigasan, ito ang katotohanan na magbubukas ng paraan sa lakas. Ang pangatlong panuntunan ay mas kapansin-pansin, ang disiplina ay ang sandata ng malakas. Marami ang makataka sa salitang ito bilang isang bilangguan, ngunit tiyak na nagbabago ang marupok sa isang tao na imposibleng huwag pansinin. Isipin, ang kahirapan ay madalas na ipinanganak hindi mula sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit sa kakulangan ng self-control. Ang isang tao ay kumikita ng kaunti at ginugugol ang lahat sa kawalang saysay. Gusto mo pa, ngunit sumulong. Sinasabi nito na magsimula bukas at ganoon din ang mga buwan, taon, isang buhay. Sinabi ng isang matandang rabbi sa mga alagad, kung hindi mo pinasiyahan ang iyong sarili, ang iyong mga kahinaan ay mamuno sa iyo. Ang disiplina ay hindi pumapatay ng kalayaan, nilikha ito. Kapag nasobrahan ka, kapag nagawa mong pilitin ang iyong sarili na magtrabaho, matuto, mag-ekstrang at mamuhunan, pinalaya ka mula sa kaguluhan, utang at autocommiseration. Alamin ang mayaman at makapangyarihan, ang kanilang buhay ay maaaring mukhang madali, ngunit sa base ay palaging pareho, ang ugali ng paggawa ng mga hakbang araw-araw. Tinatawag ni Cal Newport ang malalim na gawaing ito, ang kakayahang idiskonekta mula sa ingay at tumuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay palaging naglalagay ng disiplina sa gitna. Ang Shabbat mismo ay isang gawa ng disiplina, isang araw na sinasabing itigil ang trabaho upang makipag-ugnay muli dito, pamilya at banal. Ito ay hindi isang walang kahulugan na pagbabawal, ito ay disiplina sa paghahanap ng kahulugan. Siya ang nagbigay sa mga Hudyo ng panloob na lakas upang mabuhay kapag laban ang mundo. Unawain, ang disiplina ay hindi ang iyong kaaway, ito ang iyong proteksyon. Ito ay isang kalasag na pumipigil sa mundo mula sa pagbagsak nito. Ito ay isang tabak na pinuputol ang mababaw at binibigyan ng daan ang mga hadlang. Gaano karaming beses na ipinagpaliban mo ang isang bagay na mahalaga? Gaano karaming mga pangako ang gumawa ng iyong sarili upang magsimula ng isang bagong buhay sa Lunes? Sa bawat oras na ipinagkanulo niya ang kanyang sarili, nawala ang ilan sa kanyang lakas. Ngunit sa bawat oras na natutupad niya ang kanyang salita, kahit na sa mga maliliit na bagay, gumawa siya ng isang sandata na walang maaaring masira. Sinulat ni Ryan Holiday na ang balakid ay ang paraan. Ngunit sino lamang ang nakakaalam na maging matatag kapag ang lahat ay humihiling na sumuko, maaari mo bang i-cross ito? Sa isang mundo na puno ng mga pagkagambala, ang disiplina ay ang mga hakbang lamang nito. Ang pangatlong panuntunan sa kaligtasan ay, huwag maghanap ng kadalian,
humingi ng lakas sa pagsasagawa ng pagiging hindi matitinag. Bawat araw ay bumangon ka ng mas maaga, magtrabaho ng kaunti pa, makatipid sa halip na gumastos sa kawalang saysay, ay pinapalakas ang mga pundasyon ng iyong patutunguhan. Maaaring mag-alinlangan ang mundo, ang mga tao ay maaaring tumawa, ngunit ang disiplina ay isang bagay na walang makukuha mula sa iyo. Tahimik at mabagal, ginagawang walang talo. Malinaw ang apat na panuntunan, hindi ka lamang kung ano ang nasa loob mo, kundi pati na rin sa mga nasa paligid mo. Ang isang tao ay maaaring disiplinado, masipag, at matalino, ngunit kung siya ay nalubog sa isang swamp, sa kalaunan ay lumulubog siya sa kanya. Ang karunungan ng mga Hudyo ay palaging nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga pinili mong magkaroon sa paligid. Sa Pirkei Avot, nakasulat ito, kumuha ng master at maiwasan ang masamang kapitbahay. Hindi sila malupit na mga salita, ito ay isang manong buhay. Ilang beses kang walang laman pagkatapos usap sa mga tao na nagreklamo lamang ngunit hindi kumilos? Ilang beses kang nahawahan sa iyong pagkawalang galaw, iyong takot, iyong kawalang interes? Ang mga taong ito ay nakawin ang kanilang oras, ang kanilang enerhiya, ang kanilang pananampalataya sa kanilang sarili. Ngayon tandaan kung ano ang naramdaman mo sa tabi ng mga sumusulong tao na natutupad kung ano ang ipinangako nila, nilikha nila, na nasakop. Kahit na hindi ito itinuturo ng direkta, ang iyong halimbawa ay nagsindi ng apoy na nagpalakas ng iyong sariling mga hakbang. Walang nagmamalasakit sa iyo maliban sa mga nakakaalam kung paano maglakad ng iyong sariling paraan. Ngunit wala rin silang oras upang hilahin siya sa kamay. Nasa sa iyo na pumili, manatili sa putik ng mga pagdadalamhati o ipasok ang kasalukuyang ng mga sumusunod sa unahan. Usapan ni Nassim Taleb ang tungkol sa anti-fragility, ang kakayahang lumakas sa mga suntok. Ngunit ito ay nagiging anti-fragile lamang na nasa isang kapaligiran na hindi siya kinaladkad, ngunit hamon siya. Kung sa paligid mo ay walang sinuman na nangangailangan ng higit sa nakasanayan mo, ito ay isang palatandaan na ikaw ay pa rin. Maging matapat, sino ang binigyan mo ng pansin ngayon? Sa mga nagsasabing hindi ba ito gaganat o sa mga nagpapakita na may mga kilos na posible ang lahat? Ang sagot sa tanong na ito ay ang salamin ng iyong hinaharap. Ang ikaapat na panuntunan sa kaligtasan ay, kung nais mong umakyat, hawakan ang mga mas mataas at hindi upang ikot ang mga ugnayan kung kanino ito napahinto sa base ng maraming taon. Hindi ito pagkakanulo, ito ay isang pagpipilian sa benepisyo ng buhay mismo. Ang kapaligiran ay hindi. Ang isang background ay ang lupa kung saan mo itinanim ang iyong mga ugat. Ilagay ang binhi ng mas malakas na puno sa isang swamp at mabubulok ito. Ngunit kung ang parehong binhi na ito ay nahulog sa mayabong na lupain, ito ay magiging isang ok na ang bagyo o oras ay hindi maaaring ibagsak. Maaari mong baguhin ang iyong patutunguhan, ngunit kung hindi mo mababago ang iyong kapaligiran, ang lahat ay nagiging walang laman na mga salita. Ito ay simple, ngunit subukan ito para sa isang araw lamang. Ilang beses mong sinabi, pagod na ako, hindi ko ito gagawin, hindi ako mapalad, wala akong mababago. Ang bawat isa sa mga pariralang ito ay isang ladrilyo na ginagamit mo upang mabuo ang dingding sa paligid ng iyong buhay, isang pader na pagkatapos ay hindi maaaring lumampas. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang salita ay hindi hangin. Ang salita ay isang binhi. Kapag itinapon sa lupa ng kaluluwa, tumubo ito. Kung ang binhi ay nakakalason, isang bush na maghahabol sa lahat. Kung ito ay malakas at dalisay ay ipanganak, isang puno na magbubunga ay lalago. Makinig sa mga pag-uusap sa paligid mo. Ang ilan ay nagsasalita lamang ng krisis, kahirapan, kawalan ng pag-asa, na parang hinuhulaan nila ang kanilang sariling kabiguan. Ang iba, sa kabaligtaran, ay nag-uusap tungkol sa mga pagkakataon, trabaho, isang bukas na maaaring maging mas mahusay. At tingnan, ang iyong buhay ay humuhubog ng eksakto tulad ng iyong mga salita. Hindi ito nagkataon. Ito ay batas. Sinulat ni Viktor Frankl na kahit sa isang kampo ng konsentrasyon ay nanatiling tao dahil maaari niyang piliin ang kanyang saloobin sa nangyayari. At ang saloobin ay nagsisimula sa pangalang ibinibigay natin sa mga bagay. Ang salitang dulo ay gumagawa ka ng isang biktima. Ang salitang pagsubok ay gumagawa ka ng isang mandirigma. Tanungin ang iyong sarili ngayon, anong mga salita ang madalas kong ulitin?
Pinapalakas ba nila ito o pinapahina ito? Nagmaneho ka ba sa iyo upang kumilos o bigyang katwiran ang iyong pagkawalang galaw? Unawain, nakikinig ang mundo sa iyo. Naririnig ka ng iyong mga anak. Naririnig ka ng iyong kaluluwa. Kung araw-araw pinupuno mo ang iyong sariling mga tainga ng lason, huwag magulat kapag nakalalasing ang iyong buong buhay. Sa makatuwid, ang ikalimang panuntunan ng kaligtasan ng buhay, panoorin ang iyong wika na parang ito ang iyong pangunahing tuol sa kaligtasan, kung bakit ito. Magsimula sa mga pangunahing kaalaman. Tanggalin mula sa iyong pagsasalita ang mga salitang humihila sa iyo. Itigil ang pag-ulit ng mga pagdadalamhati ng ibang tao. At, higit sa lahat, itigil ang pagbibigay ng mga sumpa laban sa iyong sarili, kahit nakiding, kahit na wala itong iniisip. Magugulat ka sa kung magkano ang pagbabago ng iyong buhay kapag ang iyong dila ay hindi na ang iyong kaaway at maging iyong kaalyado. Sapagkat ang kapangyarihan ng salita ay ang kapangyarihan ng kapalaran. Ang ika-6 na panuntunan ay malinaw, nakaligtas hindi sino ang hindi kailanman bumagsak, ngunit kung sino ang laging bumangon. Ang kasaysayan ng mga Hudyo ay isang kwento ng pagbagsak at muling pagkabuhay. Pag-uusig, mahusay, nawasak na mga bahay na walang mga lungsod. At gayon pa man, palaging ang pagbabalik, ang muling pagtatayo, isang nabagong puwersa. Bakit? Sapagkat sa puso ng bawat isa ay naitala ang batas na ito, ang taglagas ay hindi ang wakas, ngunit ang simula ng susunod na pagtaas. Ilang beses kang nahulog sa iyong buhay? Ilang beses na tila nawala ang lahat, na parang hindi ito nagkakahalaga ng pakikipaglaban? Ngunit bumangon ka. Narito, nakikinig sa mga salitang ito, patunay na mayroon ka ng karanasan upang mabuhay. Ang tanong ay hindi kung gaano karaming beses kang natumba, ngunit ilang beses kang natipon. Isipin ang isang boksinggero sa singsing. Bumagsak siya ng may suntok, sumisigaw ang madla, tumatakbo ang timer, at may pagpipilian siya, manatili sa sahig o bumangon. Kung mananatili ka, malilimutan ang iyong pangalan. Kung bumangon ka, kahit na nasugatan, kahit na nakakapagod, nakakakuha ng pagkakataon na i-on ang laro. Ito ang buhay. Mapapabagsak ka, susuriin, ngunit palagi kang magkakaroon ng pagkakataon na bumangon. Itinuro ng sages, huwag maghanap ng madaling paraan. Maghanap ng malakas na balikat. Ipinakita ni Kahneman na ang dahilan ay madalas na nakaligtaan na nagbibigay sa gulat. Ngunit ang disiplina ay nagtuturo, huwag magtiwala sa instant sensation ng pagkatalo. Maghintay. Huminga. Bumangon ka. Kunin ang susunod na hakbang. Unawain, ang bawat pagkabigo ay hindi isang tanda ng kahinaan, ngunit pagsasanay. Tulad ng bakal sa forge, na kung saan ay pinalakas lamang sa ilalim ng mga suntok ng martilyo. Kung ang buhay ay sinaktan ito ngayon, huwag sumpain sa araw na ito. Sabihin sa iyong sarili, ito ay nagpapalakas sa akin. Baguhin ang iyong pananaw sa talon. Alalahanin ang hindi bababa sa isang sandali kung naisip mo na ito ay tapos na, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto mo na tiyak na kung ano ang humantong sa iyo sa isang bagong antas. Ito ang patunay. Ang taglagas ay hindi pumatay. Ang pumapatay ay ang pagtanggi na bumangon. Ika-6 na panuntunan sa kaligtasan, huwag kailanman sumuko, kahit na ang sahig ay napunit mula sa ilalim ng iyong mga paa. Kung may paghinga, may pagkakataon. Kung may isang pagkakataon, may paraan. At hindi kailanman hatulan para sa taglagas na judge lamang para sa pagpapasya na humiga. Dahil ang puwersa ay wala sa no. Ang taglagas, ngunit upang bumangon ng mas mabilis at mas mabilis. Narinig mo ang mga patakaran sa kaligtasan ng buhay, at marahil, sa ilang sandali, napakahirap nila. Ngunit tumingin sa paligid. Ang mundo ay hindi nagmamalasakit kung sino ka o kung ano ang gusto mo. Ang mundo ay nagmamalasakit sa kung sino ang marunong magtiis sa suntok. Sa makatuwid, ang 12 mga patakaran na ito ay hindi mga burloloy o magagandang salita. Ang mga ito ay tunay na mga hakbang, kung wala ito imposibleng tumaas at magpatuloy. Tandaan, sinabi namin na walang darating upang mailigtas siya, na dapat sabihin hindi sa kung ano ang nagnanakaw ng iyong lakas, na kinakailangan upang malaman na maging lamang upang makahanap ng panloob na katatagan. Ang disiplina na iyon ay hindi parusa kundi kalayaan. Ang paggalang na iyon ay darating lamang sa mga nagtutupad ng kanilang salita. Ang yaman na iyon ay nagsisimula sa isip, hindi sa pitaka.
Ang pasasalamat na iyon ay ginagawang mas malakas kaysa sa mga reklamo. Ang mga gawin na iyon ay nakawin ang iyong patutunguhan o itayo ito. Ang oras na iyon ay ang iyong pinakamahalagang mapagkukunan at hindi masasayang. Ang kapalaran na iyon ay nirerespeto kung sino ang bumangon pagkatapos ng pagbagsak. Hindi ito teorya. Ito ang karanasan sa millennial. Kaya nabuhay ang aming mga ninuno. Sa gayon ang mga pamayanan ay nakaligtas, kaya ang mga pamilya ay tumaas pagkatapos ng mga digmaan, kahirapan at mga eksibisyon. Kung pinamamahalaang nila ang imposible, wala kang karapatang sabihin, hindi ko kaya. Mayroon kang lahat ng kailangan mo upang maging mas malakas. Kailangan mong maunawaan ang isang simpleng katotohanan, sa mundong ito, walang kinakailangan upang mai-save ito. Walang mahalaga kung mahulog ka o panatilihin. Ngunit may isa na nagbigay sa kanya ng paghinga at pagpili. At hanggat may hininga, magkakaroon ng lakas. Ang natitira ay nakasalalay sa iyong mga pagpapasya, kung aling mga patakaran na gagawin mo bahagi ng iyong buhay. Ngayon narinig mo ang 12 mga prinsipyo, ngunit wala silang gagawin kung mananatili ka lamang bilang isang nakikinig. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag bumangon ka at gumawa ng isang hakbang. Hindi bukas, hindi kailanman ang tamang oras. Ngayon kumuha ng kahit isang panuntunan at ilapat ito ngayon. Tanggalin ang isang salita na humihila sa iyo. Gupitin ang isang ugali na nagnanakaw sa iyong hinaharap. Gumawa ng isang hakbang patungo sa disiplina, hindi kahinaan. Sabihin mo, walang self-deemed. Sa pagkilos. Sinasabi ng karunungan ng mga Hudyo, huwag magtanong kung kailan magiging tamang oras. Ang tamang oras ngayon. Tandaan, ang lakas ay hindi sa pagkakaroon ng isang madaling buhay, ngunit sa natitirang tao kapag mahirap ang buhay. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Bawiin mo ito. Balikan ito. At pagkatapos ang iyong kapalaran ay hindi na magiging isang laruan sa mga kamay ng mga pangyayari upang maging isang landas na iyong pinamumunuan. Ang oras na ngayon. Hindi bukas, walang kapag ang mga bagay ay makakabuti, hindi kapag handa na ako. Ngayon ito ang tanging sandali na mayroon ka, at din ang mahalaga. Huwag maghintay para sa perpektong pagganyak, banal na inspirasyon, o tanda ng langit. Ang buhay ay hindi gumagana tulad nito. Nangangailangan ito ng pagkilos, kahit na ang timbang ng katawan, ang isip ay lumalaban at ang mga pagdududa sa puso. Gawin mo pa rin. Sapagkat ito ay sa pagtutol na ang karakter ay hudyat, at ito ay sa pagkilos na ipinanganak ang pagbabago. Hindi ito tungkol sa paglutas ng lahat. Ito ay tungkol sa pagsisimula, kahit na sa mga piraso sa labas ng lugar. Ang isang hakbang, gayon pa man maliit, ay higit pa sa karamihan. At ito ang hakbang na ito na naghihiwalay sa mga nangangarap sa mga nagtatayo. Pagkatapos ay huminga ng malalim, bumangon at magsimula. Hindi sa obligasyon, hindi dahil sa takot, ngunit dahil nararapat ka sa bersyon ng iyong sarili na umiiral lamang sa kabilang panig ng disiplina. Ang natitira ay umaangkop sa daan. Ngunit ang unang kilusan, ang isang ito ay dapat na maging iyo. Ngayon,